NBA Trivia Part 48. Let's go! From Tony Longino, bakit minsan nagkakaroon ng NBA lockdown? Baka pandemic, lockdown joke lang. Kung NBA lockout yung tinutukoy mo, yun ay nangyayari kapag walang napagkasunduan ang Owners at Player Association sa Collective Bargaining Agreement o CBA. Hindi naman pwede magsimula ang season hanggat walang kasunduan sa CBA. Ano ba kasi yung CBA o Collective Bargaining Agreement? Yun yung kontrata na nagtatakda ng lahat ng rules sa league tulad ng salary caps at maximum salaries, revenue sharing at distribution ng kita, rules sa trades at free agency, health and safety protocols at marami pang iba. So dahil wala ngang kasunduan, walang games, walang trades o signings o kahit anong player transaction. Ano ba yung mga halimbawa ng mga hindi na pagkakasunduan? Example, gusto ng owners na bawasan ang player salaries o baguhin ang revenue sharing. Magkakaibang opinyon kung paano hahatiin ang kita sa TV, merchandise, tickets at sponsorships. Mga disagreement sa length ng contracts, max salary o trade rules o may mga owners na gustong balansehin ang liga. Mga ganon. Simpleng analogy. Papasok ka ba sa isang trabaho kung di mo alam magkano sahod mo o sasabihin ng employer mo basta magtrabaho ka lang, kami na bahala kung magkano ang gusto naming ipasahod sa'yo. Ito naman from John Carlo, pag ba wala kumuha sa'yo na team sa draft, pwede ka pa sumali sa susunod na draft? Hindi na, pag walang pumili sa'yo sa draft, undrafted free agent ka na nun. Ibig sabihin, pag nag-declare ka na sa draft at hindi ka na draft, hindi ka pwede mag-re-enter sa mga susunod pang draft. Kaya may mga player na tinatansya yung ranking nila sa draft stock o sa mga mock draft. Pag medyo alanganin, hindi mo na sila tumutuloy o nagwi-withdraw. Ang ginagawa nila, nagpapataas muna ng ranking bago mag-declare para sure dahil hindi ka na nga pwede mag-declare ulit. Pero pag undrafted ka naman, pwede ka na makipagnegosasyon sa kahit anong NBA team o pwede ka mag-G League muna. From Rodolfo Villamarte, ano pong gamit na chiclet ni Michael Jordan? Bazooka Joe ba o Judge? Diyos ko, pati ba naman to? Hindi ko alam, pero noong 1991, pumasok si Jordan bilang endorser ng chewing gum. Yung brand na yon, Hang Time. Hindi ko pa din sure kung yun yung inunguya niya. Pero baka, endorser siya Pero may mga article din nagsasabi na sinabi daw ni MJ na double mint daw yung ginagamit niya. Pero hindi din naman sure kung yun lagi yung gamit niya. May article din na nagsasabi na nakikita daw sa Wizard locker room na may basket full of gum. Yung brand, Bubblicious. Yan yung mga brand na lumitaw. Hindi sigurado yung laging ginagamit. Pero ang sure, hindi Bazooka o Judge yun. Bahala ka dyan. Ito naman from J. Mike Messina. Sino po ang unang team na nag-champion sa NBA? Ang unang nag-champion ay ang Philadelphia Warriors noong 1946-47 season. Hindi pa NBA dati. BAA pa lang o Basketball Association of America. So kung napapaisip ka kung yung Philadelphia Warriors ba ay Golden State sa panahon ngayon o 76ers, actually Golden State Warriors franchise yan dahil ang lumang 76ers ay Syracuse Nationals na lumipat sa Philadelphia dahil ang Philadelphia Warriors ay naging San Francisco Warriors na kalaunan ay naging Golden State Warriors. At last, Edgardo Corpus. Bakit kahit free agent na yung isang player kailangan pa din ng sign and trade? Nako, mahaba-habang usapin to. Komplikado ang explanation dito sa mga contracts at exception. Pero simpleng analogy na lang. Pasimplihin lang natin para makuha natin yung logic. Kunwari, player ka ng Warriors, tapos free agent ka na. Gusto mo mag-sign sa Lakers, pero yung Lakers walang sapat na cap space para i-sign ka. Pero gusto ka din ng Lakers. So ang gagawin, sign and trade. Dahil yung Warriors, pwedeng may cap space para i-sign ka o pwedeng wala. Pero dahil nasa kanila yung bird rights mo, eligible silang gawin yon dahil pwede ka lumampas sa cap. So ang gagawin ng Warriors, sila muna ang magsasign sa'yo. Saka ka ngayon iti-trade sa gusto mong team, ang Lakers. Pero si Lakers, kailangan magpadala sa Warriors ng mga magiging kapalit mo. So imbes na nag-waive o nag-buyout ang Lakers ng players para lang maipasok ka, tinrade na lang nila para sa'yo. Kasi kung waive, babayaran pa din nila yon. So, win-win situation yon sa'yo bilang player at sa dati mong team. Kasi napunta ka sa gusto mong team na hindi mo kinailangan ng pay cut para makapasok sa cap space nila. At nakakuha pa ng kapalit yung dati mong team in a way na hindi sila nawalan ng player ng walang kapalit. So, gets mo na. Okay na yan. Mas magulo pag in-explain ko yung mga ruling. Paki-like naman ang video kung may natutunan ka at baka naman paki-follow or subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Trivia.